Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mr. Shin saad ni Jinhui at nagsabing nandito na ang mga tao na nagmula sa Tiandao Chamber of Commerce. Note: ang Tiandao Chamber of Commerce ay ang pangalawa sa pinakamalaking Chamber of Commerce sa buong mundong ito. Papuntahin mo sila sa underground chamber natin, saad naman ni Shin Lang. Ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa underground chamber ng Xuanwu Court. Greetings my lords, ako si Shin Lang, bati ng ating bida sa dalawang individual, at ibinalik naman ng dalawa ang pagbati. Sinabi ng isa na ayon sa mga sabi-sabi, ang Jin family ay mababankrupt na, ngunit mukhang si Mr. Shin daw ay patuloy pa rin sa pag-e-enjoy sa kanyang luxurious life. Base raw sa napakagarang suot nito ngayon, lumalabas na mukhang yung mga kumakalat daw pala na mga sabi-sabi ay walang katotohanan. Well, saad naman ni Shin Lang, totoo raw na mayroon silang utang, ngunit hindi raw ibig sabihin nun naghihirap na sila sabay utos kay Jinhui na maghanda ng tsaa. Note: ang bagong damit pala na suot ni Shin Lang ngayon ay gawa sa meteorite iron wires, nagkakahalaga ng mahigit sa 270 gold coins. Nasaan ang Count of Xuanwu, saad ng isang representative, at sumagot naman si Shin Lang na siya raw ang makikipag-negotiate sa kanila ngayon. Nagpapatawa ka ata Mr. Shin, saad ng representative, makikipag-discuss lang daw siya ng business sa head ng Jin family. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na maaari daw siyang mag-decide para sa Xuanwu Court. Kasali na ba doon ang pagbenta sa buong castle ng Jin family? Tanong ng Tiandao representative. Sinong nagsabing ebebenta namin ang castle, saad naman ni Shin Lang. Inihampas ng representative sa mesa ang letter at nagsabing ipinadala raw sa kanila ng Count of Xuanwu ang letter na ito na nagsasabing mayroon itong worthy business offer sa kanila na nagkakahalaga ng mahigit sa 100,000 gold coins. Mayroon lang dong dalawang bagay sa lugar na ito na mayroong ganoon kalaking halaga, at iyon ay walang iba kundi ang castle ng Jin family at ang kanilang 30,000 acre na lupain. Ha! Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ang mga taong ito raw ay unbelievable. Mukhang iniisip daw pala talaga ng mga ito na lugmok na ngayon ang Xuanwu Court since nawala na sa kanila ang Jinshan Island, at wala na silang ibang choice kundi ang ibenta ang kanilang castle at mga lupain. Ganito raw ba talaga sila kastupid sa mata ng mga ito? Nagsimulang mag-calculate ang representative at nagsabing magbabayad daw sila ng 70,000 gold coins para sa mga lupain at 200,000 naman para sa castle. In total, sila ay magbabayad ng 270,000 gold coins. Marahil ito raw ay hindi sapat upang mabayaran ng Jin family ang kanilang mga utang, ngunit maaari naman daw nila itong masettle sa iba at patuloy na mabuhay ng masagana. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na ang castle ng Jin family ay valuable para sa kanila patungkol sa usapang financial at militar. Kung ibebenta nila ang castle, wala na silang pinagkaiba sa mga pulubi. Iwinakli niya ang letter at nagsabing hinding-hindi nila ibebenta ang kanilang castle at mga lupain. Sinabi naman ng representative na kung ganon, bakit pinatawag pa sila nito rito, sila raw ay busy. Ngunit pumalakpak lang si Shin Lang, lumapit si Jinhui dala ang isang chest, at sinabi ni Shin Lang na gusto niya rong ibenta ang bagay na ito. Nagtaka naman ang representative dito, ano raw ba ito? Mukhang mysterious daw si Mr. Shin patungkol sa bagay na ito. Marami na raw siyang nakitang mga jewelry at meteoric iron, at ang mga ganoong bagay ay hindi nagkakahalaga ng tens of thousands na gold coins. Dahan-dahan niyang binuksan ang chest, itinuon ang kanyang paningin sa nilalaman, at hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ito raw ba ay salamin? Ito ay napakalinaw, napaka-amazing, paano raw ito naging posible? Marami na raw siyang nakitang mga bronze mirrors, silver mirrors, crystal mirrors, ngunit wala raw sa mga yon ang may kukumpara dito. Nare-reflect daw nito ng lubusan at napakalinaw ang mukha ng isang tao. At hindi lang yon, ang salamin na ito ay napakagaan at napakadali lang nadalhin. Ito raw ay isang great na business opportunity, tiyak na magugustuhan ng lahat ng mga tao ang bagay na ito, natitiyak niya raw na maibebenta nila ito sa mataas na halaga. Ang salamin daw na ito ay magsisimula ng revolution sa mirror business, at napakalaking fortune daw ang makukuha nila rito.
Sinabi naman ni Shin Lang na ang salamin na nasa kamay nito ay mayroong habang umaabot sa 10 inches. Sa tingin nito, magkano raw ba kaya ang magiging halaga nito? Sinabi naman ng representative na ang item na ito ay napaka-precious, ito raw ay isang bagay na tanging sa auction lang makikita, kaya kung sino man ang makapagbibigay ng pinakamataas na presyo ay siyang makakakuha. Ngunit sumagot lang si Shin Lang na what if kung ibenta niya raw ito sa kanila in retail. Sumagot naman ang representative na tiyak na pagkakaguluhan ito ng mga nobleman at mga aristocrats. Sa tingin niya ay maaari itong mabenta sa halagang 100 gold coins, pag may sapat na supply, tiyak na ang ibang mga mayayamang tao ay bibili rin na siyang magpapababa sa presyo ngunit natitiyak niya raw na hindi ito bababa sa 20 gold coins. Mr. Shin, maaari niya raw bang malaman kung magkano ang cost sa paggawa ng salamin na ito? Sumagot naman si Shin Lang na 1 silver coin lang ang cost sa paggawa ng ganitong salamin. Na siya namang labis na ikinagulat ng dalawa. 1 silver coin, paano iyon naging posible, o sisa pa ng representative? Ang salamin daw na ito ay napakalinaw, tila itong araw ay kayang mag-reflect ng kaluluwa ng isang tao. Paano raw naging posible na maaari itong magawa sa ganoon lang kababa na cost? Ngunit sumagot lang si Shin Lang na ang large-scale production daw ay kaya pang pababain ang cost na mayroon ito ngayon sa kalahati. Na siya namang gumulantang sa representative, ang cost ay kalahating silver coin lang, maaaring may benta sa halagang 100 gold coins, ito raw ay magkakaroon ng napakalaking profit. Tumayo siya, hinampas ang mesa, at sumigaw na Mr. Shin, gaano karaming mga salamin daw ba ang mayroon ito ngayon? Magbabayad daw sila ng 10 gold coins bawat piraso, at bibilhin niya raw ang lahat ng salamin na mayroon ito. Sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, iyon daw ay magandang offer ngunit, at sinabi niya sa representative na hindi raw ganoon karami ang mga craftsman nila rito, kaya sa ngayon, mayroon lang silang mga 1,000 mga salamin. Sumagot naman ang representative na kung maigagarantiya raw nito na ang salamin na yon ay kasing linaw at tingkad ng salamin na nandito, bibilhin niya ang lahat ng mga yon ng 10 gold coins bawat isa, magbibigay siya ng 10,000 gold coins ngayon din. Ngunit biglang sumagot si Shin Lang na hindi, kailangan daw nitong magbayad ng 1,000,000 gold coins. 1,000,000? Sambit naman ng representative sa kanyang isip, nababaliw na raw ba ang taong ito, at sinabi ni Shin Lang na ngunit hindi lang daw ang mga salamin ang ibebenta niya rin sa kanila ang manufacturing technique sa paggawa ng mga salamin na nangangahulugang ibebenta niya sa kanila ang buong mirror industry. Kaya sa tingin niya, ang 1,000,000 ay hindi ganoon kataas. Ang tanging kondisyon niya lang daw, dapat sa kanila sila bumili ng mga glass. Well, saad ng representative, ngunit biglang tumayo si Shin Lang at idinagdag na sa pamamagitan ng manufacturing technique na ito, ay magkakaroon na sila ng pagkakataon na matalo ang Yin Yuan Bank. Alam niya raw na rinding-rindi na sila sa mga yon. Para namang hinihimas ng mga kirubin ang representative sa mga katagang patuloy na isinasaad ni Shin Lang, ito ay isang napakagandang opportunity, natitiyak niya raw na kung tatanggapin nila ito, makapagbibigay sila ng significant contribution para sa Tiandao Chamber of Commerce. Ngunit kung sila raw ay tatanggi, wala na siyang ibang choice kundi ang ibenta ito sa Yin Yuan Bank. Natatakot daw siya na kailangan niya itong isuppress sa mga yon sa loob ng ilang dekada. Sambit naman ng representative sa kanyang isip, ang taong ito raw ay mahusay. Alam na alam nito kung ano ang kailangan nila, at nagbabalak na kontrolin sila sa pamamagitan ng pagdemand na tanging sa Jin family lang sila bibili ng mga glass. Tumayo siya at nagtanong kung magkano raw ba ang i-charge ni Shin Lang para sa bawat piraso ng glass. Sumagot naman si Shin Lang na ang presyo daw ay 5% ng bawat salamin. Sa ganoong paraan pareho silang magkakaroon ng profit, ano raw ba sa tingin nito? Hindi saad naman ng representative, hindi raw siya maaaring magbayad ng 1,000,000 dahil ito raw ay halos doble na sa tax na nakukuha ng buong Tiannan province sa loob ng isang taon. Wala raw siyang authority na makipag-deal kay Shin Lang sa ganoong halaga. Ngunit kung 400,000 gold coins lang, makaka-oo daw siya. 400,000 gold coins,
ayos ka rin sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Alam nito na 700,000 ang kailangan nila, taktik daw ba ito ng taong ito upang mapuwersa sila na ibenta ang kanilang castle at mga lupain? Mr. Shin dagdag pa ng representative, kalahating buwan na lang ang natitira para sa Jin family, sila na lang daw ang option ng mga ito, umaasa daw siya na tatanggapin nito ang kanyang offer. No thank you sambit naman ni Shin Lang at nagsabing kung ganun, wala na rong rason pa para magpatuloy ang negotiation na ito. Ngayon alam niya na raw kung bakit hanggang ngayon, ito ay isa pa ring maliit na patatas sa Tiandao Chamber of Commerce. Ibinuka niya ang kanyang pamaypay, at idinugtong na ang ibinigay niya sa kanila ngayon ay isang excellent opportunity ngunit, hinihipan niya lang daw ito palayo. Gusto daw ba nilang manalo, umakyat sa tuktok? Ang Tiandao Chamber of Commerce ay dating kapantay ng Yin Yuan Bank ngunit tingnan nila ngayon, ang tanging rason lang daw kung bakit nag-e-exist pa rin sila ay dahil sa ayaw ng government na tanging ang Yin Yuan Bank lang ang bukod tanging maging pinakamakapangyarihan sa larangan ng komersyo. Alam na naman daw sana nila kung gaano kalaking pera ang magagawa nila sa salamin na ito. Maaari pa raw sana siyang humingi ng higit pa ngunit hindi niya ginawa. Alam daw ba nila kung bakit? Iyon ay dahil sa ngayon ay 1 milyon lang ang kailangan niya. Hindi raw siya nag-e-expect na kumita ng malaki rito, ang tanging pinapahalagahan niya lang ay ang kanyang strategy. Ngunit napakasama nila pagdating sa negotiation, at inutusan niya si Jin Hui na paalisin ang dalawa. Ha, sigaw naman ng representative sabay tayo, curious daw siya kung sino pa ang maaaring makipag-deal kay Shin Lang. Ano pupunta raw ba ito sa Yin Yuan Bank? Ngunit hindi raw ba't iyon ay kalaban ng Jin family, pagsisisihan daw ito ni Shin Lang kung aalis sila ngayon. Ngunit, biglang nagsalita ang isa at nagsabing tatanggapin niya raw ang mga terms ni Mr. Shin. Hay, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip, sa wakas pumasok na raw ang man-in-charge. Ako si Huang Tong ng Tiandao Chamber of Commerce dagdag pa nito at nagsabing Mr. Shin, salamat daw sa pagbigay sa kanila ng great opportunity na ito. Tama raw ito, napaka-foolish na e-value mo ang pera higit pa sa strategic opportunity. Kahit na magkaroon pa ng mga losses, kailangan mo rong i-seize ang opportunity upang magkaroon ng pagkakataon na maka-generate ng astronomical benefits. Maaari daw ba nitong ipakita sa kanila ang mga salamin? Gusto raw nilang makasigurado kung ang mga salamin ba na ito ay maaaring mamas-produce at mula doon maaari na nilang simulan ang kanilang cooperation. Of course sagot naman ni Shin Lang sabay utos kay Jin Hui na buksan ang pinto. Maya-maya pa ay dahan-dahan nang binubuksan ni Jin Hui ang malaking pinto, ang reaksyon ng dalawa ay tila ba nakakita ng ginto. Hindi sila makapaniwala sa silid na kinaroroonan nila, ito ay punong-puno ng mga malilinaw at matitingkad na mga salamin na mayroong iba't ibang sukat at anyo. Sinabi naman ni Shin Lang na hindi niya nang araw kailangang dalhin pa sila sa workshop upang patunayan na low cost lang ang mga salamin na ito, kayang-kaya niya raw itong patunayan dito mismo. Kinuha niya ang iron stick na hawak ni Jin Hui, binasag ang ilang salamin, na siya namang ikinagulantang ng dalawa. Pakiusap wag Mr. Shin pighil ng dalawa at sinabi pa ni Huang Tong na pakiusap itigil na ito ni Mr. Shin, maaari pa raw nilang may benta ang mga ito sa mataas na halaga. Nagbuntong hininga naman si Shin Lang, nagpahid ng pawis sa kanyang noo, at nagsabing dapat bilasan nila. Kailangang may padala na raw nila agad ang pera sa Xuanwo Court sa loob ng 10 araw. 10 araw, sambit naman ni Huang Tong, sige gagawin daw nila yon at tinanong niya si Shin Lang kung ano pa raw ba ang kailangan nito. Good saad naman ni Shin Lang, gusto niya raw ang decisiveness nito. Well mayroon lang daw siyang isang requirement. Gusto niya na ang 300,000 sa 1 milyon ay ibayad nila para sa mga raw gold nuggets, mas rough ang gold mas maganda. At gusto niya rin daw na magmukha itong kakatunaw lang mula sa gold mine. Ha, sambit naman ni Huang Tong sa kanyang isip, gusto nito ng gold nuggets, kakaiba raw ang requirement nito. No problem saad niya at nagsabing magbabayad sila ng 700,000 gold coins at 21,000 cut ties ng gold nuggets sa loob lang ng 10 araw. Idinagdag naman ni Shin Lang na kailangang ipadala nila ng pasikreto sa Xuanwo Court ang mga pera na ito at magiging masaya raw siya kung wala silang pagsasabihan na iba patungkol dito.
Of course saad naman ni Huang Tong, mayroon dong kulang-kulang mga 5 mga elders sa Tiandao Chamber of Commerce, ipinapangako niya raw na wala siyang pagsasabihan. Na siya namang ikinagalak ni Shin Lang ngunit pinigilan niya ito. Great saad niya at nagsabing magkita raw sila uli sa susunod na ilang araw. Pagkatapos nilang magkaroon ng agreement, umalis na sina Huang Tong Tangay ang daan-daang mga salamin patungo sa kanilang association headquarters upang i-persuade ang mga elders. Ito ay isang once-in-a-century strategic opportunity para sa kanila, kailangang i-seize daw nila ito. Sa parehong pagkakataon, sa loob ng silid ni Mokong ay nagsusulat ito gamit ang bagong pen na inimbento ni Shin Lang. Haha, napakaganda ng pen na ito, sa wakas magiging kapaki-pakinabang na raw siya ngayon. Sinimulan ng i-dictate ni Shin Lang ang kwento patungkol sa Monkey King. Sinasabing ang Great Sage na pumapantay sa kalangitan ay isa lamang unggoy na walang pake sa mga official titles at sahod kundi personal fame lang. Hahahasambit naman ni Mokong sa kanyang isip, ang pen daw na ito na ibinigay sa kanya ni Shin Lang ay napaka-amazing, kaya niya na rong magsulat ng mas mabilis ngayon, kaya niya na rong magsulat ng at least 500 words sa loob lang ng 2 oras. Ipinagpatuloy ni Shin Lang ang pagdictate sa kwento, na siya namang nagpausok sa ilong ni Mokong. Ang libro daw na ito ay napaka-marvelous, nakakaramdam daw siya ng excitement habang nagsusulat. Ibang-iba raw ang Monkey King na ito kumpara sa Zeman's Boudoir Secrets, dahil madali niya lang itong naiintindihan kahit na hindi na siya tumingin sa mga pictures. Sa loob ng 2 buong araw ay natapos ng matranscribe ni Mokong ang libro at sa sandaling ito, kakatapos lang nila sa 7th chapter kung saan ang Monkey King ay marerestrain ng 5 Elements Mountain. At so far, ang librong ito ay naglalaman ng mahigit sa 50,000 words. Binalot niya ito at inutusan ang messenger na dalhin ito kay Shu Chen. Rest assured Mr. Shin saad nito at nagsabing siya raw mismo ang personal na magbibigay nito kay Shu Chen. Napasabi si Shin Lang na hindi niya raw lubos maisip na magiging ganito kakapaki-pakinabang si Mokong. Lang gustong-gusto ko ang librong yun na Monkey King saad naman ni Mokong, sigurado daw siya na ito ay magiging hit at natitiyak niya raw na hihigitin pa nito ang Zeman's Boudoir Secrets. Ngunit hindi kumbinsido si Shin Lang dito, hindi raw siya sigurado sa sinasabi ni Mokong. Maaari daw itong maging hit sa loob ng ilang taon, ngunit ito raw ay hindi magiging kasing eye-catching ng Zeman's Boudoir Secrets na mayroong mga pictures. Sinabi niya kay Mokong na ang libro na yon ay para lamang sa iisang tao, kaya natatakot daw siya na ito ay hindi magiging hit. At since ito lang ang nag-iisang reader, ito lang din ang tanging makaka-enjoy sa libro. Sino siya tanong naman ni Mokong, mukhang awesome daw ang babaeng ito. Oo siya ay awesome sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ito raw ay isa sa key person na magde-decide sa buhay at kamatayan ng Jin family. Ganun pa man, maging ito rin ay nasa mapanganib na kalagayan ngayon. Kaya mukhang kailangan niyang pumunta mismo doon sa Nachao City. Qiu Yao, titingnan niya raw kung gaano ba talaga ito ka-domineering. Makalipas ang ilang araw ay dumating na kay Shu Chen ang libro. Ang libro na ito ay napaka-amazing. Hindi siya makapaniwala na si Shin Lang ang nagsulat nito. Natitiyak niya raw na ang story na ito ay mag-o-overshadow sa lahat ng mga stories na napakinggan na ni Qiu Yao. Soon, siya raw ay magiging personal maid na nito. Sa sumunod na araw ay naglalakad si Qiu Yao kasama ang kanyang personal maid na si Levi, nang biglang dumugo ang ilong ni Qiu Yao. Nag-abot ng panyo si Levi, ngunit pinahiran lang ito ni Qiu Yao gamit ang kanyang daliri sabay pitik. Umupo siya at nagtanong kung sino-sino raw ba ang mga storytellers ngayon. Sumagot si Levi na mayroong 4 na storytellers ngayon, at sinabi naman ni Qiu Yao na papasukin na raw nito ang mga yon. Pumalakpak si Levi at napasabi sa kanyang isip na ang storytelling lang daw ang pinakamabilis na paraan upang maka-advance ng mabilis bilang assistant ni Qiu Yao ngunit, ito raw ay madali lang na nagsasawa sa parehong story sa loob lang ng mga 4 o 5 araw. Pagkatapos nun, pinapalayas niya na ang mga storytellers. Tanging siya lang daw, si Levi, ang habang buhay na mananatili sa side ni Miss Qiu Yao. Ilang sandali pa ay pumasok na ang 4 at mapapansin na kasama dito si Shu Chen.
Tumingin siya kay Kiyuyaw, at napasabi sa kanyang isip na wow, tingnan mo raw ito raw ay napaka-perfect. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila mas lalo niya pa raw itong hinahangaan ngayon. Ganun pa man, mukhang nakalimutan na raw siya nito. Namula ang pisngi ng tatlo, bakit daw ba nagbablush ang mga ito sa harap ni Kiyuyaw? Napatingin siya kay Levi, at napamura sa kanyang isip. Shit, tingnan mo raw ang pagmumukha ng bitch na ito. Iniisip daw nito na siya ay big deal since ito ay isa sa mga unang babae na ni-rescue ni Kiyuyaw at nanatili sa side nito sa loob ng mahabang panahon. Levi, iminumungkahin niya raw na mag-ingat ito dahil kapag ka nakakita siya ng weak spot, wawasakin niya raw ito at papalit sa posisyon na mayroon ito ngayon. Nagsalita naman si Levi at nagsabing sabihin nila ang title ng story at magbigay ng brief introduction, dapat mga 100 words lang daw. Kung sino man ang mayroong pinaka-intriguing na story ay siyang mananatili at isa lang ang pipiliin nila. Nagsalita ang unang babae at nagsabing ang pamagat ng kanyang story ay Tale of Killing Bandit. Ito raw ay tungkol sa isang hero na naulila sa murang edad pa lang at ni-rescue ng isang great martial artist. Nang maglaon, ito ay naging isang great martial artist at ipinaghiganti ang kamatayan ng kanyang mga magulang. Sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, sinusubukan daw nitong i-butter ang story na ito kay Kiyuyaw ngunit malamang milyon-milyong beses nang nakarinig si Kiyuyaw ng ganitong klaseng mga story. Sinabi naman ng pangalawa na ang pamagat ng kanyang story ay Legend of Heroes. Ito ay tungkol sa isang babae na kinupkop ng mga bandits ngunit nanatiling righteous. Later, marami itong nailigtas na mga tao mula sa evil at naging isang great hero. Sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip, halos katulad lang daw ito sa nauna. Sinabi naman ng pangatlo na ang story niya raw ay pinamagatang The Female Scholar. Ito raw ay tungkol sa isang pamilya na kung saan ang lahat ng mga kalalakihan ay mga losers at ang bukod tanging babae lang ang mayroong great potential sa martial arts. Ito ay nagpanggap na isang lalaki upang mag-participate sa Imperial Court Examination at naging isang top scholar sa larangan ng martial arts. Later, nag-build up pa ang career nito sa military at naging isang great general. Napariyak ng kaunti si Kiyuyaw dito, at napamura naman si Shu Chen. Shit, mukhang interested daw si Kiyuyaw sa story na yon. Ang story ni Shin lang ay excellent, ngunit ang title nito ay hindi gaanong attractive. Malamang ang title daw nito na Monkey King ay hindi makakakuha sa atensyon ni Kiyuyaw. Kaya nagsalita siya at nagsabing ang title ng kanyang story ay Buddha Must Be Destroyed. Wow, sambit naman ni Kiyuyaw sa kanyang isip. Ang title daw na ito ay napaka-awesome. Idinagdag pa ni Shu Chen na mayroon dong isang particular na bato na nag-e-exist na sa loob ng ilang libong taon. Isang araw, ito ay nagbuntis ng isang unggoy. Ito ay lumaki at natuto ng martial arts, nagkaroon ng trick na kayang magbago sa kanya sa 72 anyo, at natutong lumipad. Mula doon, pinatay nito ang lahat ng nagtangkang humadlang sa kanya patungo sa kalangitan. Sambit naman ni Kiyuyaw sa kanyang isip, hindi pa raw siya nakakarinig ng ganitong kwento, mukhang maganda raw ito, at makikitang napa-flinch si Levi. Nagsalita siya at nagsabing mananatili ang ikatlong babae, habang ang iba ay makakaalis na. Ang bitch na ito, sambit naman ni Shu Chen sa kanyang isip. Ngunit biglang sumabat si Kiyuyaw na ang pang-apat na babae ang mananatili, gusto niya rong marinig ang Buddha Must Be Destroyed. Na siya namang ikinagalak ni Shu Chen, yes, buti na lang daw at mayroong good taste si Kiyuyaw pagdating sa mga stories. Makalipas ang ilang sandali, ay nagsimula ng magkwento si Shu Chen. Lumipas ang ilang minuto, damit sambit ni Shu Chen sa kanyang isip, ang content daw ng kwento na ito ay medyo komplikado. Sana lang daw hindi mawalan ng interest si Kiyuyaw. Upang maiwasan na matapos ang story sa loob lang ng 3 hanggang 4 na araw, sinadya ni Shu Chen na bagalan ang kanyang delivery. Mayroon lang 8,000 mga kataga sa Chapter 1 ngunit inabot ng 4 na oras bago ito matapos. Natapos ang Chapter 1 sa scene kung saan ang Monkey King ay matututo na ng martial arts mula kay Master Puti at mapapansin na na-enjoy ito ng husto ni Kiyuyaw.
Napasabi si Qiu Yao sa kanyang isip na nagtataka raw siya kung talagang mayroong ganitong mundo, ito raw ay napakaganda. Kumpara sa story na ito, ang lahat daw ng mga story na narinig niya na noon ay magmimistulan lang na mga basura. Ilang sandali pa ay pinahinto niya na si Xu Chenchen, hanggang dito na lang daw muna. Nagtanong naman si Xu Chenchen kung pangit daw ba ang pagkakadeliver niya sa story. Hindi sagot naman ni Qiu Yao at nagsabing ito raw ay mahusay. Gusto niya ang kwento nito, ito raw ay exciting at ever-changing. Wow, kinomplement niya ako, flattered na saad naman ni Xu Chenchen sa kanyang isip. Nagtanong si Qiu Yao kung ilang chapters pa ang natitira sa story at sumagot naman si Xu Chenchen na 100 chapters daw lahat-lahat ang kabuuan ng kwentong ito. Sige, kung ganon saad naman ni Qiu Yao. Pumunta raw ito rito ng 2 beses sa isang araw at mag-recite ng 2 chapters para sa kanya. Isa sa umaga at isa naman sa hapon. Bukod doon, sumama din daw ito sa kanya sa tuwing aalis siya rito sa Nachao upang makipagdigma. Oo, sigaw naman ni Xu Chenchen at napasabi sa kanyang isip na sa wakas masaya raw siya at maaari na siyang manatili sa tabi ng halimaw na ito. Ngunit, naiinis daw siya na pumalpak ang plano niya na akitin ito gamit ang kanyang beauty. Buti na lang daw at napakahusay ng kwento na ibinigay ni Shin lang sa kanya na siyang naging dahilan upang makuha niya ang posisyon na gusto niya. Sa labas naman ay pinagmasdan ni Qiu Yao ang karagatan at napasabi sa kanyang isip na nanatili raw siya sa lugar na ito at namuhay sa iisang paraan sa loob ng mahabang panahon. Kung naging kasing laya lang daw sana ng Monkey King ang buhay niya, ngunit kailangan niya rong hintayin ang taong yon. Upang masiguro na hindi mawalan ng enjoyment si Qiu Yao, si Shin lang at Mokong ay nagtrabaho ng husto sa pag-copy ng mga story. Ginawa ni Mokong ang best niya at nakapagsulat sila ng mahigit sa 100,000 words. Mapapansin na humihiwalay na ang kaluluwa ni Mokong sa labis na kapagoran, at napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na ngayong nasettle na ang tungkol kay Xu Chenchen, kailangan niya na rong mag-focus sa Tiandao Chamber of Commerce. Palapit na raw ang takdang oras, pakiusap bilasan daw ni Mr. Huang Tong. Lumipat ang eksena sa headquarters ng Tiandao Chamber of Commerce kung saan ipinakita na ni Huang Tong ang mga salamin sa mga elders. Ito ay gorgeous sambit ng isang elder at sinabi naman ng isa na ito raw ay incredible, hindi niya raw ini-expect na mapoproduce ang ganitong product. Nagtanong ang isa kung magkano ang cost upang makagawa ng ganitong salamin, may Lord saad naman ni Huang Tong at nagsabing ito raw ay nangangailangan lang ng isang silver coin. Na siya namang ikinamangha ng mga elders. Ito raw ay isang excellent opportunity para sa kanilang Tiandao Chamber of Commerce, sinabi naman ng isa na kung mayroon sila nito tiyak hindi maglalaon ay matatalo na nila ang Yin Yuan Bank, hahasambit naman ng isa at nagsabing ang Diyos daw ay nasa kanilang side. Idinagdag pa ng isa na ang spice business ay unti-unti nang nagiging complicated at bumabaha na ang mga competitors nila sa silk at China industry. Ngunit ngayong nasa kanila na ang salamin na ito, idinagdag naman ng isa pa na natalo daw sila sa bet laban sa Yin Yuan Bank 20 taon na ang nakararaan ngunit ngayon, magkakaroon na raw sila ng chance. Sinabi ni Huang Tong na pagkatapos niyang makipag-negotiate sa kabilang party, ibebenta ng mga ito sa kanila ang manufacturing technique sadyang, ano pa sigaw na tanong naman ng isang elder at dumugtong naman si Huang Tong na ngunit gusto raw ng kabilang side na magbigay sila ng 1,000,000 gold coins sa loob lang ng 10 araw at sa ngayon, mayroon na lang silang 7 araw na natitira. Nagkatinginan ang mga elders, tumayo ang tatlo, at sumigaw ang kalbo na 1,000,000 gold coins, iyon lang, ito raw ay baliwala kumpara sa strategic opportunity na makukuha nila. Ito ay great deal para sa atin sigaw naman ng isa at nagsabing hindi maaaring ma-miss out nila ito at idinagdag naman ng isa pa na babayaran nila ang mga yon kahit na magkano pa. Sinabi naman ng kalbong elder na maaari nang ipadala ni Huang Tong ang pera sa Xuanwu City, huwag na silang magsayang pa ng oras. Maaari na raw itong umalis at asikasuhin ang bagay na ito. Ngunit biglang sumabat si Huang Tong na ngunit mayroon dong isang kondisyon. Gusto ng Jin family na sa mga ito lang sila bibili ng mga glass at ang presyo ng glass ay 5% sa presyo ng mga salamin. Well, sambit naman ng tatlo, at sinabi ng kalbo na makipag-negotiate na lang daw sila uli patungkol sa bagay na ito.
Ngunit bago yon, magbayad muna sila upang magpakita ng sincerity. Sa Jin family lang sila bibili ng mga glass ngunit dapat ibigay ng mga ito sa kanila ang glasswork technique pagkalipas ng mga 3 hanggang 5 taon. Maaari nilang bilhin ang glasswork technique o kaya naman bigyan ng shares ang Jin family sa kanilang company. Ang bottom line, ay dapat hindi sila masakal ng mga ito sa bandang huli. Ngayon umalis na ito at ibigay ang pera, bilasan daw nito oo sagot naman ni Hwang Tong. Sa pang-9 na araw, ay sa wakas inihatid na ng Tiandao Chamber of Commerce ang pera. At sa labas ng gate ng Xuanwo Court, maririnig ang usap-usapan ng mga tao. Bakit daw ba bigla na lang bumili ng napakaraming grains ang Count of Xuanwo? Totoo raw ba na ibebenta ng Count of Xuanwo ang kanilang castle at mga lupain? Inihahanda raw ba nila ang mga grains na ito para sa kanilang paglisan? Mukhang talagang babagsak na raw pala talaga ang Xuanwo Court. Maya-maya pa ay makikita ang pagrag-asa ng isang kabayo patungo sa isang wagon na mayroong kargang mga grains, bumangga, tumilapon ang parehong panig, at natapon ang mga grains sa kalsada. Grains pala talaga sambit naman ni Zhang Jin sa kanyang isip habang nagmamasid mula sa crowd. Ilang sandali pa ay nakapasok na ang mga wagon sa loob ng Xuanwo Court, at ibinaba ang mga karga. Ganun pa man, ang hindi alam ni Zhang Jin, nasa loob pala ng katawan ng wagon ang pera. Pumulot naman ng isang gold coin si Xin Lang at napasabi sa kanyang isip na napakahusay daw ng ginawa ng Tiandao Chamber of Commerce, wala rong magsususpecha na mayroong pera sa loob ng mga wagon na ito. Bawat wagon ay mayroong kulang-kulang 200 cut ties ng ginto, upang hindi matapan ang mga gold coins kung sakaling mayroong hindi inaasahang pangyayari. Ang mga ito ay napaka-discreet, kaya hindi na raw nakapagtataka na ang organization na ito ay ang naging pinakamalaking Chamber of Commerce sa Eastern World sa loob ng daan-daang taon. Napakahusay daw ng mga ito pagdating sa pagtransport. Mr. Shin saad naman ni Hwang Tong at nagsabing nagdala sila ng 700,000 gold coins at 23,000 cut ties ng gold nuggets. May iniabot siya kay Shin Lang, at nagsabing ito raw ang sample ng raw gold nuggets. Tiningnan naman ito ni Shin Lang at nagsabing mukhang ito raw ang tinatawag na high-quality raw gold. Mr. Shin sambit naman ni Hwang Tong at nagsabing ang 300,000 gold coins ay na-exchange nila sa 21,000 cut ties ng gold nuggets ngunit ang mga ito raw ay hindi ganoon ka-pure. Kung kaya 23,000 cut ties na lang ang dinala nila bilang pantapal upang hindi ito malogi. Also, ang mga gold coins na dala nila ay kakagawa lang at ito ay walang mga patterns at letters upang walang makaalam kung saan ito nanggaling. That's great saad naman ni Shin Lang at nagsabing ang Tiandao Chamber of Commerce daw ay talagang napaka-trustworthy. Maya-maya pa ay inutusan ni Shin Lang si Jin Hui na i-secure ang mga ito at nagbigay naman agad ng command si Jin Hui. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na si Jin Hui daw ay napaka-reliable. Natitiyak niya raw na matagumpay nitong maeta-transport ang mga gold nuggets sa Wangya Island. Mr. Shin saad ni Hwang Tong, ano gusto mong makipag-negotiate patungkol sa glass dugtong naman agad ni Shin Lang, great guess Mr. Shin sambit naman ni Hwang Tong. Tumalikod si Shin Lang at sinabihan si Hwang Tong na pakiusap sumama daw ito sa kanya, pupunta sila sa secret workshop ng Xuanwo Court. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa secret workshop na nasa loob ng Xuanwo Court, at hindi makapaniwala si Hwang Tong sa kanyang natuklasan. Ito raw pala ay napakasimple lang, kailangan lang nilang i-coat ang glass ng napakanipis na layer ng silver. Ang difficulty daw sa paggawa nito ay nakadepende lang sa kung gaano ka-pure ang silver na gagamitin. Once na mayroong impurities ang mga silver, ang mga salamin ay magiging pitted ngunit steel. Ang mga problema na ito ay napakaliit na bagay lang. Ang isipin daw na 1,000,000 ang ginastos nila upang makuha lang ang secret na ito, oh my goodness. Iniabot naman ni Shin Lang ang isang libro at nagsabing narito raw ang lahat ng mga proseso sa paggawa ng salamin. Nakasulat dito ang mga steps, at ni mayroon parong mga diagrams dito upang ma-elaborate ang details. Sa pamamagitan nito, maaari din daw nilang ma-improve ang brightness at purity ng mga silver. Sambit naman ni Hwang Tong sa kanyang isip, ang libro daw na ito ay ang everything.
Nakagawa daw si Shin lang ng milyon gamit lang ang librong ito, talagang ang knowledge daw ay power. Ang process daw na nasa librong ito ay logical, malinaw, organized, at madali lang maintindihan. Ang layout ay novel din at clear, mukhang si Mr. Shin daw pala talaga ay isang genius. I'm greatly impressed Mr. Shin sambit niya at nagsabing gusto niya rong makipag-form ng alliance kay Shin lang bilang isang elder ng Tiandao Chamber of Commerce. Congratulations sa pagiging elder Mr. Huang bati naman ni Shin lang. Salamat saad naman ni Huang Tong, ngunit kailangan niya parong maghintay hanggang sa susunod na taon upang pumalit sa bakanteng pwesto. Ngunit still, ito raw ay hindi makakapigil sa pagiging alay nila. Gusto ko rin yan saad naman ni Shin lang. At ngayong na-reveal niya na raw ang tungkol sa mirror manufacturing technique, pag-usapan naman nila ang tungkol sa glass. Ang Tiandao Chamber of Commerce daw ay kailangang sa kanila lang bumili ng glass sa loob ng 5 taon. Ngunit pagkalipas ng 5 taon, ay ibebenta niya raw sa Tiandao Chamber of Commerce ang lahat pati na ang glass manufacturing technique at maging ang lahat ng kanilang mga workshops. Ganun pa man, kukuha raw siya ng 3% na sale price sa bawat piraso ng glassware na mapoproduce at maibebenta nila. Deal saad naman ni Huang Tong. Note, ang teknik na ito ay natutunan ni Shin lang mula sa isang company na nagpo-produce ng mga systems sa chips. Ang company ay nagpo-provide ng SoC solutions sa mga cellphone manufacturers at kumikita sa pamamagitan ng pagbenta ng mga CPU. Also, ang company rin na ito ay nag-charge ng patent fee, kadalasan mga 3 hanggang 5% mula sa presyo ng cellphone. Habang papalapit na ang due date ng pagbayad nila ng utang, ang mga supervisory censors ay tumigil na sa pag-atake sa Xuanwu Court. Palaging mayroong peace bago mangyari ang isang big event. 2 araw bago sumapit ang due date, ay mayroong bumisita sa Xuanwu Court. Ang taong ito ay si Zhu Pan, kapatid ni Zhu Li, ang panganay na anak na lalaki ng Zuan family. Nagbigay galang siya sa countess at nagsabing ang kanyang kapatid na babae ay bigla na lang nagkasakit, at hindi nila alam kung kailan ito makaka-recover. Kaya upang maiwasan na ma-hold ang marriage ni Mr. Jin Mukong, sa tingin niya ay kailangan na raw nilang i-break off ang engagement sa pagitan ng dalawa. Anong illness saad naman ni Shin lang sa kanyang isip, masakit daw ba ang private part nito? Ha? Bakit tinitingnan daw siya nito ng ganito? Wala naman daw siyang ginagawa. Ibigay mo sa akin ang brazier utos naman ni Countess Su Peipei habang hawak ang marriage agreement, sinunog, at nagsabing umaasa daw siya na hindi ito pagsisisihan ng Zhu family. Pinunit naman ni Zhu Pan ang hawak niya, tinawag na Miss Jin ang Countess, at nagsabing wag itong mag-alala dahil wala naman silang dapat na pagsisihan. Narinig niya raw na hindi maganda ang kalagayan ng Count of Xuanwu, gusto niya raw itong bisitahin on behalf sa kanyang ama. Ngunit sumagot lang si Countess Su Peipei na hindi na kailangan, baka mapalala niya lang ito. Naglakad pa alis si Zhu Pan, mother-in-law saad naman ni Shin lang at nagsabing sana hindi na lang daw tinulungan ni Ancestor Jin Zhou ang Zhu family noon, tingnan mo raw kung gaano ka-ungrateful ang mga ito ngayon. Imbes na i-appreciate ang kanilang tulong, pumunta lang daw ang mga ito upang insultuhan sila. Ilang sandali pa ay si Ningjing naman ang dumating, ang kapatid ni Ningxing, ang ika-6 na prince. Greetings Your Highness bati ng 4, greetings on saad naman ni Ningjing. Tumingin siya kay Mulan, at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay napakaganda. Ha, si Shin lang daw ay isa lamang dukhang son-in-law, paano raw ito nakakasuot ng ganito kagarang damit? Umupo siya at nagsabing narinig niya raw na nagkasakit ang kanyang uncle kaya pumunta siya rito upang bumisita. Ano pa ang sadya mo rito Your Highness tanong naman ni Countess Su Peipei at sumagot naman si Ningjing na narinig niya rin daw na ang Jin family ngayon ay mayroong problema sa pera at mayroon pa itong napakalaking utang sa Yin Yuan Bank which is sa susunod na araw na ang deadline. Masyado raw siyang nag-alala, kaya nagdala siya ng pera. Napasabi naman si Countess Su Peipei sa kanyang isip na si Ningjing daw ay spoiled sa Emperor, at ito rin ay childhood friend ni Sunan. Kaya bilang resulta, ito ay naging mayabang, makasarili, unrestrained, at walang sino mang nakakakuha ng pera mula rito. Ngunit ngayon,
personal pa raw itong pumunta rito upang magbigay ng pera sa kanila, may mali raw dito. Inutusan ni Ningjing ang kanyang mga tauhan na ipasok ang pera, at makikitang napakaraming mga chest ang dala ng mga members ng Darkwater Organization na siya namang ikinagulat ni Countess Shu Peipei, napakarami daw nito. Pinabuksan ni Ningjing ang mga chest, at bumungad ang laman nito. Ito ay mga copper coins saad naman ni Shin lang sa kanyang isip. Mukha lang daw itong marami, ngunit ang lahat daw ng ito ay nagkakahalaga lang ng ilang daang gold coins. Ano raw ba ang tingin ng taong ito sa Jin family mga pulubi? Ito lang ang lahat ng mayroon ako, sana tanggapin nyo ito on saad ni Ningjing. Ningjing sambit naman ni Shin lang sa kanyang isip, binibigyan daw ito ng emperor ng malaking pera tapos sasabihin nito na ito lang ang lahat ng mayroon ito. Anyway, bakit daw ba ito pumunta rito sa Xuanwu Court? Ano ba ang balak nito? Nandito raw ba ito upang pahiyain sila? Sinabi naman ni Countess Su Peipei na hindi raw nila maaaring tanggapin ang lahat ng ito nang walang ibinibigay na kapalit, ngunit sumagot lang si Ningjing na sila raw ay magkamag-anak at ito ay ang kanyang aunt. Ang Xuanwu Court daw ay malapit sa dagat, mayroong napakagandang landscape, gustong-gusto niya raw ang lugar na ito. Besides, ang castle daw ng Jin family ay nakatirik sa tuktok ng isang bundok which is nagpo-provide ng napakagandang view sa buong city na siyang naging dahilan upang mas lalo niya itong magustuhan. Kailangan niya rong magkaroon ng sariling lugar para sa sarili niya kapag dumating na siya sa tamang edad, at since gusto niya ang castle nila, ihihilingin niya raw sa kanyang ama na ibigay ito sa kanya. Ngunit aunt, wag daw itong mag-alala. Ipinapangako niya raw na aalagaan niya ang 100-year-old castle na ito na siya namang nagpagulantang kay Countess Su Peipei. Nanginig siya sa galit, ngunit pinakalma siya ni Mulan. Tumayo naman si Shin lang at nagsabing hindi raw maganda ang pakiramdam ng kanyang mother-in-law sa ngayon, natatakot daw siya na hindi na siya nito mae-entertain. Ayos lang saad naman ni Ningjing, magkita na lang daw sila sa susunod na araw. Mother saad ni Mulan, at napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na hindi niya raw ini-expect na ganito ka-insolent ang Sixth Prince. Binabalak ng Yin Yuan Bank na bilhin ang castle nila sa halagang tens of thousands gold coins, ngunit mukhang gusto raw itong agawin ng taong ito gamit lang ang ilang dosenang copper coins. Ganun pa man, kung magagamit niya raw ng maayos ang taong ito sa hinaharap, tiyak matutulungan daw siya nitong pumatay ng maraming tao. Ayos lang ako, wag kang mag-alala saad naman ni Countess Su Peipei, at nagsabing naiinis lang daw talaga siya sa bastard na yon. Hindi raw siya makapaniwala na pupunta lang ito rito upang i-mock sila. Mother-in-law saad naman ni Shin lang sabay post, tiisin niya lang daw muna ito, dahil sa hindi magtatagal, ipapakita daw nila sa lahat na walang makakagulo sa kanilang Xuanwu Court. Habang ang Xuanwu Court ay malapit nang humarap sa disaster, ay mayroon na namang isa pang individual na bumisita. Sa garden ng Xuanwu Court, ay sinabi ni Miss Chiyo na namatay na raw si Lin Mo. Wala akong pakialam doon saad naman ni Shin lang sabay higop ng tsaa. Idinagdag naman ni Chiyo na si Lin Mo raw ay ang successor ni Shu Guangyun, ngunit ngayon, ang Lin at Shu family daw ay pareho nang nagperish. Bilang resulta, ang kalahati ng mga sericulture farmers ngayon sa buong Tiannan province ay nagsasuffer sa napakalaking loss. Besides, ang kalahati ng mga farmers sa buong Xuanwu City ay umaasa lang sa sericulture para sa kanilang kabuhayan. Kaya kung wala nang bibili ng mga kakons, ito raw ay magiging napakalaking disaster para sa kanila. Hate ng Chi family na makitang nalalagay sa ganitong sitwasyon ang mga sericulture farmers. Kung kaya nakahanda raw silang bilhin ang lahat ng mga workshops at stores ng Shu at Lin family upang ma-restore lang ang buong silk business. Ang kanilang Jin family raw ay mayroong tens of thousands na magagandang mga lupain, kaya kung nakahanda raw silang tumulong, ang kanyang Chi family ay nakahandang bilhin ang lahat ng kanilang mga lupain sa pinakamataas na presyo. Alam niya raw na kailangan nila ng pera ngayon. Napasabi naman si Shin lang sa kanyang isip na isang napakalaking bagay daw para kay Chiyo na maging fiancé si Zhang Jin. Ngayon, nag-aimbot na raw ito sa buong silk industry. Wala rong kinalaman ang Chi family sa nangyayari ngayon sa Jin family, ganun pa man, kapag naikasal na ito kay Zhang Jin,
maaari na rong makuha ng Chi family ang buong silk market sa South tapos ngayon binabalak pa raw ng mga itong kunin maging ang mga lupain ng Jin family. Napakalaki raw ng benefit ng Chi family sa marriage na ito. Ito raw ay isang pickle, sa tingin niya magpapanggap na lang daw muna sila sa ngayon. Makalipas ang 2 araw, ay dumating na ang takdang oras. Gaya ng mga vultures na nakakita ng bulok na bangkay, maraming tao ang nagsama-sama papunta sa Xuanwo Court at nakahandang i-carve up ang lahat ng mga bagay na pag-aari ng Jin family. At sa araw na ito, ang palabas ay opisyal nang magsisimula. Greetings Your Lordship, Your Highness, My Lord, bungad naman ni Count Jinjo sabay ubo, mapapansing pumayat na ito ng husto, nagkaroon na rin ito ng mga puting buhok at nagmukha ng matanda, resulta ng mga ibinibigay ni Shin Lang na mga gamot sa kanya. Jinjo, ilang buwan din kitang hindi nakita, saad naman ni Ning Chi, ano raw ba ang nangyari at nagkaganito ito? Sinabi niya na raw na ang pagkapanalo nila sa Jinshan Island ay hindi magandang bagay sa Jin family, dapat kasi noon pa ito tumigil. Sa halip hindi ito nakinig sa kanyang advice, kung nakinig lang sana ito, wala raw sanang ganitong mangyayari. Ngunit sumagot lang si Count Jinjo na mas maiging mamatay kapag ang buhay mo ay nasa disgrace. Napag-reach siya ng ngipin, nanginig, at sumigaw na kung ano man daw ang gusto nilang gawin sa Jin family, gawin na raw nila ito. Napatingin ang lahat kay Count Jinjo, at napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na mas lalo pa rong humusay sa pag-arte ang kanyang father-in-law. Pakiusap magpatuloy lang ito, malapit na raw silang bumawi. Ilang sandali pa ay naupo na ang lahat. Nagkatitigan ang mga pangunahing characters, at iniangat ni Shu Tinggayo ang agreement upang makita ng lahat. Count of Xuanwo, ang ama nito na si Count Jinyu, ay naghiram ng 1,000,000 gold coins sa Yinyuan Bank 20 taon na ang nakararaan upang i-exterminate si Qiu Tianwei at ang mga pirata nito. Ito rin ay nag-hire ng 3,000 mga sundalo at mga barko para sa purpose na yon. Alam na naman daw siguro ni Count Jinjo ang patungkol sa lahat ng ito, hindi raw ba? Oo, alam ko, saad naman ni Count Jinjo. Idinagdag pa ni Shu Tinggayo na ang loan contract daw na ito ay nagpapakita na ang Count of Xuanwo ay mayroong utang sa Yinyuan Bank na nagkakahalaga ng 1.7 million gold coins kasama na ang interest. Nabayaran na nila ang 1,000,000 sa nagdaang 20 taon, na nangangahulugang ang natitirang utang na lang nila ay 700,000 gold coins. Ngayon, dumating na ang deadline, ngunit sinabi sa kanya ni Mr. Shin Lang na wala silang perang pambayad, hindi raw ba? Oo, sagot ni Shin Lang, ngunit sinabi lang ni Shu Tinggayo na gusto niya rong ang Count of Xuanwo ang sumagot. Oo, sigaw naman ni Count Jinjo sabay ubo. Lumapit si Countess Su Peipei, tinabonan ni Count Jinjo ng panyo ang kanyang bunganga, at nagulantang si Countess Su Peipei nang makita niya ang dugo sa panyo. At maging si Mokong ay tumayo na rin. Napasabi naman si Governor Zurong sa kanyang isip na napakalala na raw ng kalagayan ng Count of Xuanwo, tiyak na hindi magtatagal at mamamatay na ito, at kapag nangyari yon, tuluyan ng magpe-perish ang Jin family. Idinagdag naman ni Shu Tinggayo na ginamit daw nila bilang collateral ang Wangya Island para sa loan na ito. At ngayong hindi nila kayang magbayad, mayroon na rong karapatan ang Yinyuan Bank na i-takeover ang Wangya Island. Ito rin daw ay inline sa order ng Emperor na dinala ni Ning Chi rito. Ang hawak niya raw ngayon ay ang message ng Emperor para sa kanila, kailangan nilang magbayad ng utang, wag daw nilang i-dishonor ang reputasyon ng mga aristocracies ng Yu State. Kung wala ng objection, pakiusap lagdaan na raw ito ng Count of Xuanwo at magpapadala na ang Yinyuan Bank ng mga tao sa Wangya Island 3 araw mula ngayon. At just in case, ang governor daw ay magpapadala rin ng army upang masiguro na magiging maayos ang lahat at maiwasan ang mga unnecessary conflicts. Ridiculous sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ang governor daw ay hindi nag-send ng army upang tumulong sa kanila nung i-takeover na sana nila ang Jinshan Island. Sa halip, inutusan pa ng mga ito si Qiu Tianwei na i-seize ang Jinshan Island. Higit sa lahat, nagmakaawa pa ang kanyang father-in-law sa emperor na magpadala ng army upang tulungan sila na i-reclaim ang Jinshan Island, ngunit inignore lang nila ito.
Mas lalong tumindi ang pag-ubo at pagsuka ng dugo ni Count Jinjo at ilang sandali pa, ito ay nawalan ng malay. Sinabi naman ni Shu Tinggayo na kahit hinang-hina na ang Count of Xuanwo na pirmahan ito, nandito naman daw si Lord Ningqi at ang minister kaya ma-enforce niya pa rin ang kanyang rights. Nanginig naman sa galit ang Countess at nagsabing paano raw ito naging ganito ka-cruel, tumayo, at sumigaw na Shu Tinggayo baka inaakala daw nito na hindi niya alam kung bakit na-reveal ang military strategies ng kanyang father-in-law kay Qiu Tianwei noon. Iyon daw ay dahil sa ang Yin Yuan Bank ang nag-reveal nito kay Qiu Tianwei na siyang naging dahilan upang mag-suffer sila ng disastrous defeat. Mrs. Jin sabat naman ng isang matanda at nagsabing wag daw itong magbitaw ng mga bagay na hindi nito kayang patunayan, ito raw ay paninira. Ang matandang ito pala ay si Shu Botao, isang elder ng Yin Yuan Bank. Kung ganun bakit hindi nyo na lang ako patayin sige gawin nyo sigaw ni Countess Su Peipei. Pakiusap ipasok nyo sa loob ang aking father-in-law ako nang bahala rito saad naman ni Xin Lang. Umusok si Countess Su Peipei, may iniabot si Xin Lang, at inutusan niya si Jin Hui at Jin Zong na ipasok ang count. Napangisi naman dito si Shu Tinggayo at napasabi sa kanyang isip na inilagay daw ng Jin family ang kanilang kapalaran sa walang silbing son-in-law na ito, kaya hindi na raw nakapagtataka kung babagsak ang mga ito. Inalalayan na nila papasok si Count Jinjo, at sinabi ni Xin Lang na hayaan nilang siya ang magpatuloy sa negotiation. Ngunit sumagot lang si Shu Tinggayo na wala nang dapat pa na i-negotiate, pirmahan niya na lang daw ito. Ngunit kahit na pirmahan niya pa man ito o hindi, kukunin pa rin nila ang Wangya Island, kaya pumirma na lang daw ito upang mailigtas ang reputasyon ng kanilang family. Sinabi naman ni Xin Lang na kung ganun, pipirmahan niya na lang daw ito. Dinampot ni Xin Lang ang brush, itinuon sa papel, nagpos, at makikitang natahimik ang lahat. Pirmahan mo na bastard sambit naman ng mga ito sa kanilang isip. Ngunit biglang ibinaba ni Xin Lang ang brush at nagsabing by the way, maliban sa Yin Yuan Bank, mayroon pang ibang maninangil ng utang dito hindi raw ba? Mukhang iniinitin daw talaga nila ang Wangya Island may iba pa raw bang contracts na gusto nilang lagyan niya ng pangalan niya, sige ipakita raw nila ito. Ano, nababaliw na ba ang taong ito? Sambit naman ng mga representatives ng Yin Yuan Bank sa kanilang isip. Nasaan na ang ibang creditors ipakita nyo ang sarili nyo sigaw naman ni Xin Lang sabay hampas sa mesa. Tumayo si Wu Shan. Nagsabing siya raw ay parte ng Lin family at sinangil si Xin Lang sa utang ng Xuanwo Court kay Lin mo. Sure thing 3,500 gold coins tama, sige magbabayad daw siya. Ano sino pa mayroon pa raw bang ibang maninangil? Tumayo naman si Qiu Xiao at nagsabing 20 years ago, si Jin Yu ay nagled ng army laban sa kanilang family. Pinulbos nila ang buong army nito at nag-sign sila ng ceasefire deal sa Nachao City. Nag-agree si Count Jin Yu na magbayad ng 9,000 gold coins annually. Mayroon pang kalahating buwang natitira, ngunit duda raw siya na aabutan pa ang Jin family sa New Year. Kaya ano, magbabayad daw ba ito o hindi? Napatingin siya kay Mulan, at napasabi sa kanyang isip na talagang ito raw ay napakaganda, wala rong ibang babaeng makakapantay sa beauty nito, sayang lang at kursunada ito ng Crown Prince. Well, maganda rin naman daw si Jin Janyang, 9,000 gold coins tama, sige magbabayad ako saad ni Xin Lang, ano sino pa raw ba ang maninangil? Tumayo naman si Zhu Pan at nagsabing 20 years ago, inatake ng Jin family si Qiu Tianwei at ang buong hukbo ng Jin family ay na-wipe out. Wala silang funds para sa compensation, ngunit ang kanyang Zhou family ay voluntaryong nagbigay ng 3,000 gold coins. Walang formal contract tungkol dito, ano aware daw ba si Mr. Xin dito? Napasabi naman si Xin Lang sa kanyang isip na talagang iyon daw ay nangyari ngunit, nilinaw daw ng Zhou family noon na ang perang iyon ay regalo at hindi loan. Besides, ang halaga daw na yon ay hindi sapat upang mabayaran ang napakalaking favor na ibinigay ng Jin family sa Zhou family. Idinagdag pa ni Zhu Pan na ang 3,000 na yon ay 20 years ago pa kaya kung susundin ang long-term loan interest ng Yin Yuan Bank, ito raw ay aabot na ngayon sa 51,000 gold coins. Ha,
Sambit naman ni Xu Tinggayo sa kanyang isip, sa loob lang ng napakaikling panahon nadagdagan pa ng 635,000 gold coins ang utang ng Jin family. Xin lang, ito raw ay napaka-impressive. Ilang sandali pa ay nag-claim na rin ang Assistant Minister ng Ministry of Revenue ng 9,000 gold coins na utang at kung idadagdag daw ang 10 taong interest, 27,000 gold coins lahat-lahat. Bawat taon, ang U-State ay mayroong iba't ibang mga projects na nire-require ang mga old aristocracy na magpadala ng kanilang mga alipin. At since impractical na magpadala ng mga tao papunta sa layong libo-libong milya, kinonvert na lang ng emperor sa pera ang labor. Ngunit sa mga nagdaang dekada, ay walang fixed amount patungkol sa perang babayaran. Kaya nagbulag-bulagan na lang ang ibang mga aristocrat dito at tumangging magbayad. Tanging si Count Jinzhou lang na mayroong straightforward na karakter ang one consistent na nagbabayad taon-taon. Ganun pa man, ito ay naging excuse sa mga aristocracy, at kiniklaim ngayon ng Ministry of Revenue na hindi nagbabayad ang Count of Xuanwu. Well, sambit naman ni Xin lang sa kanyang isip, pinipuwersa daw sila ng mga ito na ibenta ang kanilang mga fields. Dahil kung wala ang mga fields at Wangya Island, ano pa raw ba ang matitira sa kanila? Paano pa nila masusuportahan ang kanilang private army? Well, sambit niya at nagsabing iyon ay panglima na, mayroon pa raw bang maninangil? Ano mayroon pa ba? Itigil mo na ang nonsense na ito, saad naman ni Xin Tinggayo at nagsabing pirmahan na nito ang contract at i-handover sa kanila ang Wangya Island. Sinabi naman ni Zhu Pan na hindi nila kayang bayaran ang natitirang 100,000 gold coins, ibenta na lang daw nila ang kanilang mga fields at kung ito ay hindi pa rin sapat, ibenta na rin nila maging ang castle. May utang daw ang Jin family sa kanila, kaya kailangan nilang magbayad. Idinagdag naman ni Qiu Xiao na ibenta raw nila ang mga fields at para sa 500 na natitira, gawin nilang collateral si Jin Jianyang. Ito raw ay steal, rest assured aalagaan niya si Jin Jianyang. Napangisi ang iba, nasasabik sa mga pag-aari ng Jin family na maaaring mapasa kanila, at sinabi ni Xu Tinggayo na pirmahan na raw ni Xin lang ang contract, wag na itong magsayang ng oras. Hahasaad naman ni Xin lang, dinampot ang mga contract, tumawa ng malakas sabay punit sa mga contract na hawak niya. Na siya namang naging dahilan upang mapariyak ang lahat, lalong-lalo na si Xu Tinggayo. Xin lang nababaliw na raw ba ito? Sa tingin daw ba nito ang pagpunit sa contract ay gagana, kung ito ay hindi magbabayad magpapadala raw sila ng army upang puwersahang i-execute ang Jin family. Ngunit pinunit lang ni Xin lang ang kanyang napakamahal na damit, bumungad ang kulay gintong damit na suot niya, at sinabihan si Xu Tinggayo na pipirmahan niya raw ang puwet ng ina nito. Qiu Xiao, tumahimik daw ang kupol na ito. Mapag-aalamang ang suot pa lang ito ni Xin lang ay nagkakahalaga ng 500 gold coins, 800,000 gold coins lang. Ano iniisip daw ba nila na mapapasuksok nila sa corner ang Jin family dahil lang sa napakaliit na halagang ito? Ano iniisip ng mga ito na iha-handover nila ang Wangya Island at ebebenta ang mga fields na iniwan sa kanila ng kanilang mga ancestors, pues umasa daw ang mga ito hanggang next life. Isa-isa niyang itinuro ang 5, Ejot Xu Tinggayo, Ejot Xu Botao, Ejot Zhu Pan, Ejot Wu Yuanhua, Ejot Qiu Xiao, tumayo lang daw ang mga ito at wag gumalaw, kailangan nila ang 800,000 gold coins hindi raw ba, sige magbabayad daw siya. Biglang bumukas ang isang bagay na ipinalagay ni Xin lang sa kisame. Nag-imit ng nakakasilaw na dilaw na liwanag, umulan ng mga gold coins, agad na nagdash si Mulan papunta kay Xin lang sabay bukas ng payong. Nanlaki ang mga mata ni Ning Qi at ibang affluent individuals na kasama nito, tinamaan sila sa ulo at balikat, dahan daw ang nag-pile up sa sahig ang mga gold coins, ganoon din sa kanilang mga mesa, bumigay ang mesa na nasa harap ni Xu Tinggayo, tumaganting ang panghuling barya, at biglang nag-pose ang ating bida. Terrific! Ito raw ay napakasarap sa pakiramdam, grabe napakasarap. At makikitang hindi makapaniwala ang dalawa sa nangyayari. Napatanong si Xu Tinggayo sa kanyang isip kung 800,000 daw ba ang lahat ng ito, talaga raw bang may pambayad si Xin lang, nananaginip daw ba siya ng gising, paano raw ito naging posible? Xu Tinggayo, Zhu Pan, Wu Yuanhua,
Qiu Xiao, dagdag pa ni Xin Lang, tinitiyak niya raw na ang pile ng mga gold coins na ito ay higit pa sa 800,000. E-check nila ito mismo at kunin ang parte nila. Sila raw ay nag-mobilize ng hindi mabilang na mga sensors upang i-manipulate ang opinyon ng mga tao para lamang sa 800,000 gold coins, kung ano-ano ang ginawa nila para lang sa napakaliit na halagang ito, silang lahat daw ay ridiculous. Ano ito lang daw ba ang hangad nila? Nonsense, sambit naman ni Xu Tinggayo sabay dakot ng mga gold coins. Ni alam daw ba nito kung gaano kalaking pera ito? Ni alam daw ba nito kung ano ang maaari nilang magawa gamit ang mga pera na ito? Idinagdag pa ni Xin Lang na pinaratangan daw siya ng mga ito, pinagbintangang namumuhay sa kalabisan, pinagkakalat na gumastos siya ng 300 gold coins para lamang sa iisang gown, iyon daw ay napaka-ridiculous. Maliwanag daw na ang gown na ito ay nagkakahalaga ng 500 gold coins, at siya nga raw pala 8 ganito ang binili niya ng sabay. Nagbibiro daw ba sila? Masyado raw nilang ina-undermine ang kanyang living standard. Kinukutsa pa raw siya ng mga ito na 100 isda ang kino-consume niya sa isang meal lang, iyon daw ay kamangmangan dahil ang totoo, 10,000 mga isda ang kino-consume niya sa isang kainan lang dahil kumakain siya ng half pound ng caviar bawat meal. Kaya ano raw ba ang pinagsasasabi nilang wala siyang pera at ang kanyang Jin family, kayang-kaya niya rong bayaran kahit na magkano pa ang i-offer nila. Kaya ngayon, umpisahan na raw nilang pulutin ang mga ito at umalis na rito. Mr. Wang, Lord Secretary, Governor, Grand Censor, na-witness daw nila ang lahat ng ito. Nabayaran na ng Jin family ang lahat ng utang nila, mayroon pa raw bang mga utang na dapat i-dispute? Na siya namang ikinainis ni Ningjing, ang lakas naman daw ng loob nitong i-disrespect siya na isang prince, ang pangahas naman daw nitong magbigay galang sa lahat ng mga kasama niya rito maliban sa kanya. Napabuntong hininga naman dito si Ning Qi at napasabi sa kanyang isip na napaka-impressive daw ni Xin Lang. Nung Jinshan Island battle, na-turn daw nito ang table at na-secure ang victory mula sa imposibleng sitwasyon tapos ngayon, talagang nagawa raw nitong mabayaran ang 800,000 gold coins, saan daw ba ito nakakuha ng ganito kalaking pera? Oo, saad niya at nagsabing ang utang sa pagitan ng Jin family at Yin Yuan Bank ay opisyal nang nasettle. So, sambit naman ni Xin Lang, so ibig sabihin daw ba nito wala ng authority ang Yin Yuan Bank na kunin ang Wangya Island, wala nang makakapwersa sa kanyang family na i-handover ang Wangya Island, hindi raw ba? Oo, ang Wangya Island ay pag-aari na ng iyong family ngayon, saad naman ni Ning Qi. Tumungo naman si Xin Lang kay Xu Tinggayo at nagtanong kung narinig niya raw ba ito, ang utang nila ay settled na kaya itigil na raw nito ang kanyang pangarap na makuha ang Wangya Island. Fine, marami pa raw siyang gagawin, kaya pakiusap excuse daw nila siya. Natahimik ang mga hangal, at umalis na si Xin Lang, Mulan, at Mukong. Interesting, saad naman ni Ningjing, ang pangahas naman daw ng Xin Lang na ito na maging ganito ka-audacious, hindi raw ba ito natatakot mamatay? Umalis na si Ningjing kasama si Ning Qi at ang iba pa, at sinabi naman ni Xu Tinggayo kay Wu Yuanhua na kunin na raw nito ang kanyang parte, uutusan niya raw ang mga tao niya na ilagay ito sa cart. Ngunit sumagot lang si Wu Yuanhua na aalis na raw siya, pakiusap si Mr. Xu na lang daw ang baalang mag-divide sa mga gold. At umalis na siya kasama si Zupan. Young Master, kunin mo na ang 9,000 gold coins mo, saad ni Xu Tinggayo, ngunit tumitig lang si Qiu Xiao sa isang gold coin at nagsabing ito raw ay bagong-bago pa at mayroong napakataas na purity. Ganun pa man, mukhang ang mga ito raw ay ginawa ng mabilisan at niwala pang araw itong mga patterns o kung ano mang mga inscriptions. At ang piraso ng gold na ito, tila ito raw ay tinunaw kailan lang at posibleng hindi pa na-refine ng tuluyan. Most likely, sabat ni Xu Tinggayo at napangisi si Qiu Xiao. Hehe, mukhang hindi raw natatakot si Xin Lang na mayroong mag-interest sa kanilang property. Isang maliit na Jin family na mayroon lang 3,000 mga private na sundalo, may hawak na ganito kalaking kayamanan, hindi raw ba ito natatakot na ma-wipe out ang kanyang buong family? Hahaha, interesting, ito raw ay napaka-interesting, saad niya at nagpatuloy sa pagtawa habang umaalis. Ha, sambit naman ni Xu Tinggayo sa kanyang isip, mukhang mayroon dong terrible na bagay na mangyayari.
at inutusan na ni Shu Botaw ang kanyang mga tauhan na pulutin ang mga pera. Si Shin lang ang nanalo sa round na ito, ngunit sa ibang mga dignitaries, naghihintay pa rin ang mga ito sa pagkawasak ng Jin family. Sa loob ng City Lord's Mansion ay sinabi ni Zhou Wenhua na sa pagkakataong ito, hindi lang daw ang Wangya Island ang mawawala sa Jin family kundi pati na rin ang tens of thousands na acres ng mga lupain at maging ang kanilang castle. Nag-usap sila sa kung papaano nila hahatiin ang parteng makukuha nila, nang biglang dumating si Wu Yuanhua. Tumayo naman agad sa excitement ang mga ito, sabay-sabay na nag-inquire sa kung anong nangyari, namatay na raw ba si Shin lang, magkano ang benta ng Jin family sa kanilang castle, mga fields, at kung ano-ano pa ang mga pinagtatatanong nila. Mr. Wu saad pa ng isa, bakit mukhang hindi raw ito masaya, hindi raw ba ito satisfied sa distribution plan? Malaki naman daw ang parte ng kanilang family ha, plus hindi pa raw ganoon kalaki ang contributions nila sa pagpapabagsak sa Jin family. Ngunit itinaas lang ni Wu Yuanhua ang kanyang kamay at nagsabing tumigil na raw sila sa pananaginip ng gising, natalo sila at si Shin lang ang nanalo. Hindi lang daw 700,000 gold coins ang binayad nito, kundi 800,000 gold coins pa. Pinaulanan daw sila nito at halos nilunod sa gold coins. Natigilan naman ang mga dignitaries dito, at nagtanong ang isa kung nagbibiro daw ba si Mr. Wu, pues ito raw ay hindi nakakatawa. Idinagdag pa ng isa na oo, tama, si Shin lang daw ay isa lamang good-for-nothing bastard, paano naman daw ito makakakuha ng ganoon kalaking amount, ang halaga daw na yon ay katumbas na ng tax ng buong Tianan province. Ngunit sumigaw lang si Wu Yuanhua na iniisip daw ba talaga ng mga ito na nasa mood siya ngayon para magpatawa, magsiuwi na raw sila, at tiyak na may mangyayaring hindi maganda at umalis na siya. Sa kabilang dako naman ay makikitang umiinom ng alak si Tang Yun at ang kanyang ama. Tumawa si Count Tang Lun at nagsabing ang araw daw na ito ay napaka-exhilarating. Sa wakas masasaksihan na raw nila ang katapusan ng kanilang century-old enemy, kahit na gaano pa raw ka-awesome si Jinzhou, isang prodigal na tao lang daw ay sapat na upang bumagsak sila. Kung masasaksihan lang daw ni Jinzhou ang nangyayari sa kanyang family ngayon, tiyak na magsisisitulan daw ito sa kanyang puntod sa galit. Nagsalita si Tang Yun patungkol sa mga profit na makukuha nila, mula sa Yinyuan Bank, Jinshan Island, at Wangya Island. Tumawa naman dito si Count Tang Lun. Marahil sa ngayon nag-suffer daw ng loss ang family nila, ngunit worth it naman dahil mawawasak na ang Count of Xuanwo, plus marami pa silang makukuhang mga benefits mula rito. Nang biglang dumating si Qiu Xiao, wow, tingnan mo kung sino ang dumating, sambit naman ni Count Tang Lun sabay abot ng alak, maupo raw ito at sabihin sa kanila ang good news. Ngunit sumagot lang si Qiu Xiao na wag daw itong maging masyadong excited, ang Jin family ay hindi nag-perish. Binayaran ni Shin lang ang utang, at hindi lang 700,000 ang binayad nito kundi tumataginting na 800,000 gold coins. Bukod pa dun, mukhang marami pa raw silang mga gold coins sa loob ng castle kaya wag daw munang mag-celebrate si Count Tang Lun ng maaga. Nabasag ang baso. Ano, paano ito naging posible, hindi makapaniwalang sambit naman ni Count Tang Lun. Hindi raw siya naniniwala rito, kung kaya naman daw palang ma-afford ni Shin lang ang amount na yon, bakit nasa brink of collapse ang Jin family? Bakit nagpakahirap pa raw si Countess Su Peipei na libutin ang buong aristocracy para lang sa 1,000 gold coins? Ang lahat ng yon ay arte lang, saad ni Qiu Xiao, napasan daw si Count Tang Lun sa sahig, at hindi makapaniwala sa kanyang narinig. No way, ito raw ay imposible, napakarami niya na rong sinakripisyo pati na ang Jinshan Island. Ano, tino-troll lang daw ba ni Shin lang ang kanilang family? Hindi at napasok ka siya ng dugo. Si Zhang Chong ay hindi nagpakita sa mata ng mga tao sa loob ng ilang buwan. Nung inatake ng mga tao ang Jin family, nanatili lang itong tahimik. Nung di naman nila na-seize ang Wangya Island ng Jin family, hindi ito kumibo at nagbigay ng opinyon. Ang tanging ginawa lang nito ay ang mag-report sa Emperor patungkol sa sakit na kanyang iniinda at hiniling na kailangan niya munang magpahinga ng mahaba.
Ito ay tila nag-transform mula sa isang big shot ng U-State patungo sa isang loser na hindi matanggap ang kanyang failure mula sa Jinshan Island. Sa labas ng Zhang's mansion ay makikitang naglalakad si Chiyu nang marinig niya ang pag-uusap ng dalawang tao. Pagkatapos na matalo sa Jinshan Island, ang Zhang family ay nag-decline, mukhang hindi naman daw pala ganon ka-awesome si Prefect Zhang. Hahasitang Lun daw ang tunay na admirable, dahil direkta nitong ini-handover ang Jinshan Island kay Qiu Tianwei. Ang move daw na yon ay naglagay sa Jin family sa desperadong sitwasyon. Ilang sandali pa ay pumasok na si Chiyu, Mr. Zhang saad niya at nagsabing sila ay natalo, si Shin lang ay nakapagbayad ng 800,000 gold coins. Dali-dali namang bumangon si Prefect Zhang nang marinig ito, totoo daw ba ito? No way, ito raw ay napaka-imposible. Hindi niya raw ini-expect na talagang mangyayari ito, mukhang si Shin lang daw pala talaga ay napaka-formidable. Humingi siya ng tawad kay Chiyu, nabigo raw siya na maibigay sa kanila ang mga fields, kailangan niya rong humingi ng tawad sa ama nito. Hindi na kailangan saad naman ni Chiyu at nagsabing kailangan niya na rong makauwi agad sa kanila upang mai-report sa kanyang ama ang nangyari. Pakiusap ingatan daw ni Prefect Zhang ang kanyang sarili. Pakiusap hingi mo ako ng tawad sa iyong ama saad naman ni Prefect Zhang, siya raw ay hindi competent enough. Pakiusap wag mong sabihin ang mga ganitong bagay sambit naman ni Chiyu, sige aalis na raw siya. Inutusan naman ni Prefect Zhang si Zhang Jin na samahan palabas si Chiyu. Makalipas ang ilang sandali ay bumalik na si Zhang Jin, at napasabi sa kanyang isip na 700,000, tama raw ang hinala ng kanyang ama, talagang ito raw ay na-pull off ni Shin lang. Mukhang talaga raw palang naplano na nito ang lahat bago pa man nangyari ang Jinshan Island battle, minanipulate nito ang lahat sa kanyang mga kamay na para bang mga puppet. Napasabi naman si Prefect Zhang sa kanyang isip na nag-take down ng 1 step si Shin lang at nag-advance ng 2 o 3 step ahead. Talagang ang batang ito raw ay isang genius, napakasaya rong makipaglaro laban sa ganito kahusay na kalaban. Sinabi niya kay Zhang Jin na kung tama raw ang kanyang calculations, si Qiu Xiao ay mamamatay at hindi magiging kaaya-aya ang magiging kamatayan nito. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa ni Qiu Xiao laban sa Jin family nung nakaraang mga buwan, ito raw ay hindi pinaghigantihan ni Shin lang which is napaka-abnormal na bagay. Ito raw ay mayroon pang isang grand scheme, at naghihintay na may mahulog pang maraming mga tao sa kanyang malaking net. Wala raw siyang idea kung gaano karaming tao ang mag-pay perish sa malaking scheme na ito ni Shin lang. Tiyak na ang 10,000 kamatayan ay minimum cost lang, ngayon pa lang ay naririnig niya na raw ang drums of war at nakikita ang pagdaloy ng mga dugo na para bang ilog. Nakikita niya rin ang pagbagsak ng maritime dominance ni Qiu Tianwei, at maging ang destruction ng Tang family. Ganun pa man, ito rin daw ay isang napakagandang opportunity para sa kanila. Zhang Jin maghanda raw ito para sa digmaan, isang malaking digmaan. Ang mga bangkay ay susuklab sa mga fields, at magmimistulang ilog ang pagdaloy ng dugo. Father, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Zhang Jin at sumagot naman si Prefect Zhang na wala rong dudang pagsasabayin ni Shin lang ang lahat ng mga families na yon at isa-sacrifice para sa kapakanan ng new government. Hindi nila pipigilan si Shin lang, sa halip sila ay makikipagtulungan. Gusto nitong i-wipe out ang pirate group ni Qiu Tianwei at ang buong angkan ng Tang family, makikipag-cooperate daw sila kay Shin lang. Napaubo si Prefect Zhang at idinugtong na binabalak ni Shin lang patayin ang mga taong ito, at sila raw ang maglilibing sa mga yon. Father, uminom ka muna ng tsaa, tinanggap naman ito ni Prefect Zhang, tumingin kay Zhang Jin, at nagsabing siya nga raw pala, si Shu Chen Chen ay buhay pa na siya namang ikinagulat ni Zhang Jin.